Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Sharing na naman po tayo ngayong umagang ito ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po ay mananalangin muna. Yan ang dapat natin ginagawa at unahin. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, hindi ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat po sa umagang ito na pinagsama-sama mo na naman kami at binigyan ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan. I pray maging maayos ang aming pakikinig ng iyong salita, walang distraction, O God. Buksan mo yung aming mga puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan, Lord, at mai-apply nawa namin ito sa aming mga buhay. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo rin po ako, Lord God, upang ang salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. In Jesus' name. Salamat po, Lord God, at kiniklaim ulit namin na tagumpay ang aming gawain ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga po muli mga kapatid sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago po ulit ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, Hebreo pa rin ako o Hebrew, pero nandito na po ako sa chapter 4. Dito po ako dinala ng aking devotion sa Hebrew chapter 4 verse 12 to 13 po yung aking isi-share sa inyo. Ulitin ko lang, chapter 4 ng Hebreo verse 12 hanggang 13. Pakinggan po natin. Sabi po sa verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mas mabisa. Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga isip at binabalak ng puso. Verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos, at lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mga kapatid. Buhay ang salita ng ating Diyos dahil kung ito ay ating isa sa buhay, magkakaroon tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng katatagan sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng katagumpayan sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng kaginhawaan sa buhay. Magkakaroon tayo ng karunungan, kaalaman sa buhay. Dahil yan sa salita ng ating Diyos. Dahil sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, diyan tayo kinakausap ng Diyos. Diyan tayo tinutuwid, diyan tayo tinuturuan, diyan tayo pinapaalalahanan ng mga dapat nating gawin. At dapat natin itong sundin. Isa buhay
tuparin lahat ng salita ng ating Diyos. Dahil ito ay buhay, kaya nitong baguhin ang ating mga buhay. Nasan man tayo, anuman yung kalalagayan natin, pag ang salita ng Diyos ang inuna nating basahin, intindihin, pagbulay-bulayan, isabuhay at tuparin, magiging maayos ang ating buhay, lalong-lalo na yung relationship natin sa ating Diyos ay magiging intimate kung patuloy natin babasahin ang salita ng ating Diyos. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Kahit saan mo to iwas-iwas, ibig sabihin kahit kanino mo to sabihin o saan mo to dalhin ang salita ng Diyos, sigurado may mangyayari sa buhay na yan. Kaya lang kung minsan ayaw natin magpatama, no? Ayaw natin magpasugat dun sa tabak, dun sa salita ng ating Diyos. Ayaw natin, tayo yung umiiwas. Ibinibigay na sa atin, winawas-iwas na to. Pero ayaw natin. Kasi alam natin na baka mahirapan tayo, baka masaktan. Kasi ang salita ng Diyos talagang maraming gustong baguhin sa ating buhay. Gusto ng Diyos matuwid ang ating buhay. Ayaw natin. Gusto natin liliko tayo. Ito ang gusto ko. Dito ang gusto ko. Ito ang plano ko. Dito talaga. Dito ako masaya. Kaya ayaw natin ng salita ng ating Diyos. Marami dyan. Invite mo man. Gayain mo man sumamba sa Diyos. Busy ako. Marami akong ginagawa. May pupuntahan ako. Saka na yan. Saka na lang. Ganyan ang mga sagot natin. Dahil nga matalim, alam natin matalas ang salita ng Diyos, kaya ayaw natin itong tanggapin. Kaya nga sabi ko, ayaw natin magpasugat. No? Dahil alam natin, pag nasugatan tayo, baka matagal to gumaling, o baka hindi na to gumaling, mga ganyang bagay. Ibig sabihin itutuwid ako niyan hindi na matutuloy yung plano ko. Paano na? Malulungkot na ako pag hindi na natuloy yung plano ko. Hindi natin alam, mas maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pinakamaganda sa lahat ng pinakamagandang alam nating plano sa ating buhay. Mas matindi, mas maganda ang plano ng ating Diyos. Kaya hinihimo ko kayo mga kapatid, magpasugat tayo, magpatama tayo sa salita ng ating Diyos. Ano pang sabi? Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Talagang tumatagos sa kaibuturan, no? Maging sa ating kaluluwa at espiritu, tumatagos siya ang salita ng ating Diyos. Kasi nga gusto ng Diyos maging matuwid yung ating pamumuhay. Gusto ng Diyos makinig tayo sa Kanya para maibuhos niya na yung Kanyang plano sa ating mga buhay. Yan ang dapat nating tanggapin. Maniwala tayo mga kapatid. Maraming plano ang ating Diyos. Kaya ako, gusto kong magpatama sa salita ng ating Diyos para maibigay niya na, para maibuhos niya na yung Kanyang mga plano at pagpapala sa buhay ko. Kaya yan nawa ang naisin natin mga kapatid. Sama-sama tayo magpatama sa salita ng Diyos. Sabi pa, ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Natatagos nito lahat. Kaya nalalaman ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita yung nilalaman ng ating puso, yung mga balak
plano natin sa buhay, nalalaman niya ng Diyos. Kaya hayaan natin pumasok ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Hayaan natin pumasok ang salita ng Diyos sa ating buhay para maituwid niya tayo. Para yung mga maling plano natin, yung alam ng Diyos na makakasakit sa atin, maiayos niya. Kaya hayaan natin tumagos sa atin ang tabak na salita ng ating Diyos. Hayaan natin ito. Yes, masakit kasi marami tayong plano, di ba? Marami tayong gusto. Pero ang tanong, yun ba ang plano ng Diyos? Pag binitawan natin yung mga plano natin, syempre alam natin, masasaktan tayo, malulungkot tayo. Pero kapag binitawan natin yun, at yung plano ng Diyos ang hinayaan natin pumasok sa ating mga buhay, mas gaganda ang ating buhay. Mas magiging masaya tayo. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Walang plano na hindi maganda at mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Lahat maganda, lahat maayos, lahat mabuti. Yan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sama-sama tayong magpatama sa tabak ng Diyos. Sabi sa verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Walang maitatago, walang makakapagtago, lahat lantad. Anumang plano, anumang iniisip, anumang balak sa buhay, alam ng Diyos. Hindi natin ito maitatago. Kaya kung sasabihin natin, sige, susunod na ako, pero may lihim kang tinatago na sasabihin ko lang na susunod na ako sa plano ng Diyos. Pero ito pa rin talaga yung pinupush natin, yung gusto natin. Ito pa rin yung gusto natin. Alam yan ni Lord. Kaya pag tinuloy natin ito, baka mas lalo tayong mahirapan at masaktan. Pero pwede rin naman, baka yung plano natin ay plano rin talaga sa atin ng Diyos. Kaya mas lalo natin ilapit, Lord, ito po ba talaga ang plano mo? I pray ko ito po ang plano mo, kagaya rin ang pinaplano ko sa buhay. I pray mangyari ito. Samahan mo po ako at pangunahan ako ng banal na Espiritu. Ganun na ipanalangin natin. Ask God palagi. Yun po ang dapat natin gawin, mga kapatid. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kung talagang sinunod natin yung gusto natin, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Pero kung tinupad naman natin yung gusto ng Diyos, ginawa natin, even masakit, malungkot, mahirap, pero ginawa natin, alam na natin ang mangyayari sa atin. Alam na natin na magiging maayos ang lahat, magiging tama, magiging mabuti ang lahat yung ating pamumuhay, mga kapatid. Even yung ating pamilya. Kasama yan eh. Kasi mahal ng Diyos ang pamilya. Kaya kung ikaw na ama ng tahanan, ikaw na ina ng tahanan, ay susunod sa Diyos, damay ang pamilya mo. No? Kasi pagka sinunod mo ang Diyos, ama, ina sa pamilya, siyempre susunod talaga yung ating mga anak. At kapag nagtagumpay ang ama ng tahanan at ang ina ng tahanan, magiging buo, masaya ang pamilya. Di ba po? Kasi tingnan nyo, pag sumuway tayo at sinunod natin yung plano natin at tayo nagkamali, di ba damay ang pamilya? Di ba po? Damay ang pamilya. Malulungkot din sila, mahihirapan din sila, masasaktan din sila kapag pumalpak ang plano ng magulang o ng ama o ng ina. Pero kapag ang Diyos ang hinayaan natin kumilos sa ating buhay, hinayaan natin ng Diyos ang magbago ng buhay natin, hinayaan natin ang plano ng Diyos
ang mangyari sa ating buhay. Di ba? Mas masaya ang pamilya. Damay ang lahat sa ating pamilya. Kaya dahil sinunod natin ang plano ng Diyos at siguradong magtatagumpay tayo, siguradong magiging maayos, masaya, masagana, payapa ang buhay natin. Damay ang buong pamilya. Kaya dito, tinuturo sa atin na tanggapin natin ang salita ng Diyos at isabuhay natin ito. Magpatama na tayo at ngayon na ang tamang oras para tamaan, para maging tama ang ating mga buhay, ang ating mga plano, ang ating mga isipin. Ito na ang tamang panahon. Ito na ang tamang oras na magpatama sa ating Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Magpatama tayo sa tabak ng Diyos. Magpatama tayo. Double blade yan. Yes, masakit yan. Mahapdi. Kapag ka talaga ito tumama sa atin, pumasok sa ating puso. Pero ang hindi natin inaakalang kaginhawahan na matatamo natin ay mangyayari sa atin kung ang Diyos ay susundin natin. Kung hahayaan natin ang Diyos ay kumilos sa ating pamumuhay. Sa umpisa, mahirap yan. Masakit yan, malungkot yan. Pero dahan-dahan, ipaparealize ng Diyos sa atin. Makikita natin na dahan-dahan maayos, sumasaya, sumasagana ang ating mga buhay, mga kapatid. Totoo po yan. Mangyayari po yan. Magtiwala, sumampalataya tayo sa ating Diyos at lagi natin hingin yung pangunguna ng banal na Espiritu sa ating mga buhay dahil yan ang binigay ng Diyos. Yan ang iniwan ng Panginoong Hesus nang umakyat ang ating Panginoong Hesus sa kanilang kaharian. Iniwan ng banal na Espiritu para gumabay, magturo, magpaalala sa atin. Kaya hihingin natin ang gabay, ang pangunguna ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Yan po ang gawin natin. Yan po ang gawin natin. Yan po ang gawin natin. Simula ngayong oras na to. Ang hingin, ang gabay at pangunguna ng banal na Espiritu. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan, napag-aralan ngayon. Ulitin ko lang, tinuturo sa atin na magpatama tayo sa tabak na salita ng ating Diyos. Sa tabak, sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Magpatama tayo. Magpatama tayo. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dahil alam ko, naniniwala ako na marami tayong natutunan. Sa buhay natin ito, i-share mo rin itong sinabi ng Diyos patungkol sa tabak na double blade. Nung iwas-iwas natin sa mga tao para sila rin ay tamaan at maging tama ang pamumuhay. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos dahil gusto ng Diyos na maging tama ang ating buhay at maging malapit sa Kanya. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba. Ama, salamat po dahil muli mo po kaming pinaalalahanan na ang iyong salita ay makapangyarihan na kayang baguhin ang lahat ng sitwasyon ng aming buhay, yung kalalagayan namin, kayang-kayang ayusin sa pamamagitan po ng iyong salita. Lord, I pray magpatama na kami, magpasugat na kami, Lord God, sa iyong salita upang maging matuwid, maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay na ang aming buhay.
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bawat taong nakinig ngayon, Lord God, ay pagpalain, ingatan, gabayan, at proteksyonan kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. I pray, Lord God, I pray na maging masipag kami, malakas ang loob, matapang, na ihayag ang iyong salita, O Diyos, upang maraming tao, Lord God, ang mabago na ang buhay at magbalik loob na sa iyo, Ama. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago. I pray, magpatuloy kaming makinig, mag-aral, magbasa, at maghayag ng iyong salita habang kami po ay nabubuhay. And I pray, nagabayan kami, pangunahan kami ng banal na Espiritu sa lahat ng oras at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po, Lord God, dahil ang tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod. Salamat po, Lord God, dahil naniniwala ako ngayong umagang ito. May miracle kang gagawin sa aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Magiging maayos na, masaya, masagana at payapa na ang aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.